Lumaki siya sa isang prominenteng pamilya sa Pilipinas, ngunit hindi iyon ang tanging dahilan kung bakit siya naging kilala. Si Mikey Cojuangco Jaworski ay sumikat sa showbiz, nagtagumpay sa sports, at ngayon ay kinikilala sa buong mundo bilang miyembro ng International Olympic Committee. Paano nga ba pinagsama ng isang babae ang talento, disiplina at determinasyon para marating ang pinakamataas na antas ng sports leadership? Si Mikey ay ipinanganak noong February 26, 1974, sa isang pamilya na kilala hindi lamang sa yaman, kundi pati sa politika at serbisyo publiko. Anak siya ni Jose Peping Cojuangco Jr., isang dating kongresista at leader sa Philippine Olympic Committee, at Margarita Tingting Cojuangco, dating gobernador ng Tarlac. Bilang pamangkin ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino at pinsan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino, lumaki siya sa isang pamilya na may malalim na impluwensya sa bansa. Ngunit kahit mayaman at makapangyarihan ang kanyang pamilya, hindi naging madali ang buhay ni Mikey. Kinailangan niyang patunayan ang sarili sa bawat hakbang. Bilang batang atleta sa show jumping, nakaranas siya ng pressure mula sa mataas na expectations ng pamilya at ng publiko. Minsang nabigo siya sa isang kompetisyon sa labas ng bansa, tinutukan siya ng media at chismis tungkol sa kanyang performance. Sa kabila ng pribilehiyo, nakaharap siya sa scrutiny at paminsang panghuhusga, at natutunan niyang manatiling matatag sa gitna ng tensyon at kritisismo. Bata pa lamang nahilig na siya sa pangangabayo. Sa edad na 10, nagsimula siyang mag-training sa show jumping, isang sport na kilala sa mataas na gastos at matinding disiplina. Mula sa araw-araw na paggising para sa training hanggang sa paglahok sa mga lokal at international competitions, pinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga elite riders sa mundo. Ang kanyang dedikasyon ay nagbunga ng tagumpay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nanalo siya ng gold medal sa individual show jumping sa 2002 Asian Games sa Busan, South Korea, at silver medal para sa team event. Ito ang nagpatunay sa kanyang kakayahan bilang world-class athlete at nagbukas ng pintuan para sa kanyang pagpasok sa International Olympic Committee. Mikey, anong pakiramdam maging winner, to be a gold medalist? Ang weird kasi ang tagal kong pinaghirapan, ang tagal kong pinangarap, yung tagal kong ilang beses ko nang napanaginipan. Pero wala na akong masabi or maisip ko, hindi magpasalamat na lang, yung ganon. Pero sa likod nito, ang dugo, pawis at luha na kanilang pinupuhunan. Yung daily routine namin. 6 o'clock, gising na kami. 7 o'clock, nagpapakain kami ng kabayo. Tapos hinintayin namin silang matapos. Mga 8:30 or 9 o'clock, naglilinis na kami ng kwadra. Lahat nun, tatanggalin namin para lahat ng dumi maalis namin. Lahat ng basa dun sa loob doon, tatanggalin namin para hindi bumaho yung kwadra. Ngunit bago siya naging kilalang atleta at sports administrator, sumikat siya sa showbiz. Noong 1991, nakilala siya bilang mukha ng Swatch Philippines, isang commercial na nagpakita ng kanyang ganda. Dahil sa kanyang fresh at wholesome na imahe, mabilis siyang nakilala sa industriya. Sinundan ito ng mga pelikula tulad ng Forevermore Adore Me. Sa panahong ito, nakilala rin niya si Aga Muhlach, isa sa pinakakilalang leading men ng Philippine cinema. Nagsimula ang kanilang relasyon sa isang professional setup. Magkasama sila sa isang pelikula. At dahil sa natural na chemistry, naging close sila bilang kaibigan at pagkatapos ay naging romantikong magkapareha. Ang kanilang relasyon ay pinanood ng publiko at madalas na tampok sa tabloid. Ngunit nagdesisyon silang panatilihin ang respeto at dignidad sa kanilang personal na buhay sa kabila ng pagiging celebrities. Ngunit kalaunan, naghiwalay sila sa maayos na paraan. Pinanatili ang respeto sa isa't isa at naging bahagi pa rin ng kanilang personal growth. Pagkatapos nito, nakilala niya si Robert Dodot Jaworski Jr., anak ng basketball legend na si Robert Jaworski Sr. Kilala si Dodot sa larangan ng basketball at sports sa bansa, hindi lamang bilang anak ng isang pambansang idolo, kundi bilang aktibong coach, sports executive at negosyante.
Ang impluensya niya sa Philippine basketball community ay malaki. Siya ay may malalim na network sa sports, pamumuno sa mga liga at kilala bilang mentor ng kabataan. Nagtagpo sila sa isang blind group date noong 1997 at nagpatuloy ang kanilang relasyon hanggang sa ikasal sila noong 1999. May 3 anak na lalaki. Kilala ang pamilya nila bilang solid at matatag, isa sa pinakahinarap na mag-asawa sa showbiz at sports na malayo sa anumang kontrobersya. Kasama ng kanyang pamilya, si Mikey ay naging aktibo rin sa negosyo. Pinapatakbo nila ang Brizo Hotel and Mountain View Resort sa Tagaytay, pati na rin ang Brizo Beach Resort sa Bataan. Bukod sa hospitality, merong din silang Jaworski Sports, isang kumpanya na nakatutok sa sports development at merchandise. Why did you start this business? I don't know, Dad loves to build. So I Okay. think it was part of it also. And maybe because also when they were younger, we really used to enjoy being able to get away. Guys, ang panganay ni Mikey and Dot, si Robbie, ang nagpapatakbo na nagnegosyo. Yes. Hello everyone. So you're really running it? Are you hands-on? Hindi lang to Opo, title. ako po ang director and the business development manager. Pagkatapos ng kanyang career sa sports at showbiz, si Mikey ay lumipat sa International Sports Administration. Noong 2013, hinalal siya bilang miyembro ng International Olympic Committee sa Buenos Aires, Argentina, bilang kinatawan ng Pilipinas. Sa 2020, ginawa niya ang kasaysayan nang mahalal siya sa Executive Board ng IOC, kauna-unahang Pilipino at unang Asyanang babae na humawak ng posisyong ito. Bago pa man maging chair ng Coordination Commission para sa 2032 Summer Olympics sa Brisbane, Australia, noong Mayo 2025, nagsilbi siya sa iba't ibang komisyon ng IOC, kabilang ang Women and Sport, Olympic Education, at sa Coordination Commissions para sa Tokyo 2020 at Paris 2024, bilang chair ng Coordination Commission para sa Brisbane 2032. Siya ang nangangasiwa sa lahat ng paghahanda at operasyon para sa palaro. Bukod dito, patuloy niyang isinusulong ang representasyon ng kababaihan sa Sports Administration, nagbibigay ng mentorship sa mga kabataang atleta at nananatiling inspirasyon sa pandaigdigang sports community. Sa ngayon si Mikey ay nananatiling respetadong leader, matagumpay sa negosyo at inspirasyon sa kabataan. Pinapakita niya na ang pagsisikap, dedikasyon at integridad ay mas mahalaga kaysa sa pangalan o yaman. Sa kabila ng scrutiny sa media at ng pressure mula sa pagiging bahagi ng isang prominenteng pamilya, napatunayan niya na ang tagumpay ay nakukuha sa sariling disiplina at determinasyon. Siya ay simbolo ng kababaang loob, perseverance at global leadership. Mula sa batang hilig ang kabayo, sa it girl ng showbiz, What is it about horses? Bakit gustong-gusto mo ng mga kabayo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Siguro kasi na-expose ako at a very young age. But at the same time, I don't know. There's something about horses na parang naakit ako. Yung ganon. Gusto ko yung inaalagaan ko sila. Gusto ko yung nakikita ko yung loyalty nila sa akin. Siguro gusto ko na rin yung pakiramdam na isa tong malaking hayop pero kaya kong amuin. Sa isang romantikong kwento kay Aga Muhlak hanggang sa pagiging asawa ng kilalang sports figure na si Dodot Jaworski at world-class athlete at pandaigdigang sports diplomat si Mikey Cojuangco Jaworski, ay patunay na kahit mayaman at makapangyarihan ang pamilya, ang tunay na tagumpay ay resulta ng sariling pagsisikap at tibay ng loob.